Nararamdaman mo na, hindi ba? Iyong tahimik na hatak sa loob ng dibdib mo, mas malakas kaysa sa lohika, mas malinaw kaysa sa anumang salita. Bilang isang Cancer, ang iyong damdamin ay matagal nang nakikipag-usap sa iyo sa paraang hindi kailanman maipapaliwanag ng mundo. Kamakailan, mas naging malinaw sila, mas tumalas, halos parang nagmamadali. Hindi ito kalituhan. Ito ay gabay. Habang ang iba ay naghahanap ng sagot sa labas ng kanilang sarili, may isang bagay sa loob mo na matagal nang alam ang tamang daan. Ang mga damdaming pilit mong inuunawa ay hindi narito para lamunin ka, narito sila para protektahan ka, gabayan ka, at ihatid ka mismo sa lugar kung saan ka talaga nakatakdang mapunta. Makinig kang mabuti. Hindi aksidente na natagpuan ka ng mensaheng ito. May dahilan kung bakit ito dumating sa iyo ngayon. Maligayang pagdating, Cancer. Dumarating ang mensaheng ito sa panahong mas masigla ang tibok ng iyong puso kaysa sa takbo ng iyong isip. Maaaring mapansin mong umaangat ang mga damdamin kahit walang malinaw na dahilan, bumabalik ang mga alaala, o may malalim kang pakiramdam na may mahalagang bagay na unti-unting nabubuo sa loob mo. Hindi ito pagkakataon lamang. Ikaw ay isang tanda na pinamumunuan ng damdamin, intuisyon, at emosyonal na talino, mga biyayang madalas hindi napapansin sa mundong mas pinahahalagahan ang lohika kaysa sa lahat. Ngunit para sa iyo, ang emosyon ay hindi kahinaan, sila ay mga senyales. Tahimik silang nagsasalita, ginagabayan ka patungo sa kaligtasan, katotohanan, at tamang pagkakahanay ng iyong buhay. Sa ngayon, hinihiling sa iyo na tumigil sa pagdududa sa iyong nararamdaman at simulan mo itong igalang. Habang mas nakikinig ka sa loob, mas luminaw ang landas sa harap mo. Ito ay panahon ng emosyonal na kamalayan, tahimik na lakas, at panloob na paggabay, isang yugto na magbabalik sa iyo sa iyong sarili na may tiwala, linaw, at kapayapaan. Iyan ay pagbabagong emosyonal. May unti-unting nagbabago sa loob mo, Cancer, kahit hindi mo pa ito lubusang napapangalanan. Hindi ito dumating ng maingay. Walang dramatikong eksena, walang biglaang pahayag. Sa halip, tahimik itong pumasok sa pamamagitan ng marahang damdamin, mga hindi inaasahang paghinto, at mga sandaling nauna ang puso mo bago pa makahabol ang isip. Maaaring napansin mong mas nagiging mapagnilay ka, mas mapili kung saan mo ibinubuhos ang iyong enerhiya. Ang mga bagay na dati apurahan ay tila nawawalan na ng bigat, habang ang maliliit na senyales ng damdamin ay biglang nagiging mahalaga. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagiging mas sensitibo. Ito ay tungkol sa pagiging mas mulat. Nagsisimula mo nang makita ang mga padron, kung paanong may mga sitwasyong unti-unting umuubos sa iyo, at kung paanong ang iba naman ay nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Hindi na basta-basta ang iyong emosyon, sila ay nagiging organisado, may layunin, at may direksyon. Ipinapakita nila sa iyo kung ano ang tunay na kaayon ng iyong pagkatao, at kung ano ang hindi nakabilang. May mga sandaling magiging hindi komportable ang pagbabagong ito. Maaari mong tanungin ang sarili mo kung bakit ganito ang iyong nararamdaman, o kung bakit tila mas malalim ang iyong reaksyon kaysa sa iba. Ngunit ang hindi komportableng pakiramdam na ito ay bahagi ng paglago. Kadalasan, nauuna ang linaw ng emosyon bago dumating ang kapayapaan nito. Unti-unti mong binibitawan ang mga lumang gawi, ang palaging pagpapasaya sa iba, ang pagdududa sa sarili, at ang tahimik na pagtitiis, at pinapalitan ang mga ito ng kamalayan at malinaw na hangganan. Ito ang sandaling nagsisimulang magsalita nang mas malinaw ang iyong panloob na mundo. Hindi mo na binabaliwala ang iyong nararamdaman para lamang mapanatili ang katahimikan. Natututo ka na ang tunay na katatagan ay hindi nagmumula sa pagsupil ng emosyon, kundi sa pag-unawa sa kanila. Habang nagpapatuloy ang pagbabagong emosyonal na ito, mas magiging natural ang pagtitiwala mo sa iyong intuition, walang guilt at walang kailangang paliwanag. Ang dating nakalilito ay unti-unti nang nagiging gabay. Kapag nabibigo din lohika, damdamin iyan ni gumagabay. May mga sandali sa buhay mo, Cancer, na kahit ginawa mo ang tamang bagay, hindi pa rin ito naging tama sa pakiramdam. Sinunod mo ang lohika, nakinig ka sa mga payo, tinimbang ang lahat ng posibleng kahihinatnan, ngunit may nanatiling bigat sa loob mo. Ang tahimik na hindi komportableng pakiramdam na iyon ay hindi kailanman kahinaan. Iyon ang iyong intuisyon na nagsasalita bago ka pa handang makinig. Lagi kang mas malalim makaramdam kaysa sa karamihan, ngunit may mga panahong pinagdudahan mo ang regalong iyon, lalo na kapag minamaliit ng iba ang emosyon bilang hindi mapagkakatiwalaan o hindi makatwiran. Balikan mo ang mga desisyong tunay na nagprotekta sa iyo.
Ang mga sandaling lumayo ka kahit walang malinaw na paliwanag. Ang mga pagkakataong pinili mong manahimik dahil may bahagi sa iyo na hindi nakaramdam ng kaligtasan. Ang mga desisyong iyon ay ginabayan ng damdamin, hindi ng mga katotohanan, at inilayo ka nila sa sakit na hindi mo pa noon nakikita. Ipinapaliwanag ng lohika ang ibabaw ng buhay, ngunit nauunawaan ng emosyon ang lalim nito. At ikaw, Cancer, ay likas na nilikha upang tahakin ang lalim. Ngayon, muling ipinapaalala sa iyo ang katotohanan ito. Kapag ang isip ay napupuno ng mga tanong, ang iyong damdamin ang kusang lumalapit bilang gabay. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila naninindak. Tahimik lamang silang nagbibigay ng senyales. Ang bigat sa dibdib ay nagbababala. Ang kapayapaan ay nag-aanyaya pasulong. Ang mga senyales na ito ay hindi basta reaksyon lamang, sila ang iyong panloob na kumpas na muling inaayos ang direksyon. Mapapansin mong habang mas nagtitiwala ka sa mga damdaming ito, mas nababawasan ang kalituhan. Mas gumagaan ang mga desisyon. Mas luminaw ang mga pagpili. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit tama ang isang bagay, alam mo na lamang. Hindi ito nangangahulugang isasantabi ang lohika, nangangahulugan itong hayaang manguna ang damdamin sa mga lugar na hindi kayang abutin ng isip. May lakas sa balansing ito, at unti-unti mo na itong pinararangalan. Maaaring itulak ka ng mundo na magpaliwanag, ngunit ang kaluluwa mo ay hindi nangangailangan ng pahintulot para gumabay. Kapag umaabot na sa hangganan ang lohika, nagpapatuloy ang iyong damdamin sa paglalakbay at alam na alam nila kung saan ka tunay na patungo. Isang mensahe mula sa loob. May isang tinig sa loob mo, Cancer, na hindi sumisigaw o humihingi ng pansin. Marahan itong nagsasalita, madalas kapag ikaw ay nag-isa, tahimik o bukas ang damdamin. Sa mahabang panahon, maaaring napagkamalan mo itong sobrang pag-isip o labis na pagiging sensitibo. Ngunit hindi ito kailanman ingay, ito ay gabay. Ang panloob na mensaheng ito ay laging naroon, tahimik na naghihintay sa sandaling handa ka nang magtiwala dito ng walang takot. Kamakailan, mas naging malinaw ang tinig na ito. Lumilitaw ito sa biglaang mga pagkaunawa, sa mga emosyonal na reaksyong hindi mo na kayang baliwalain, o sa matibay na pakiramdam na may kailangang magbago. Maaari kang makaramdam ng paghila patungo sa ilang landas, o pagtulak palayo sa iba, kahit walang lohikal na paliwanag. Iyan ay dahil ang gabay na ito ay hindi gumagalaw sa pamamagitan ng rason, dumadaloy ito sa emosyonal na katotohanan. At ang emosyonal na katotohanan iyon ay malalim mong nauunawaan. Ang mensaheng ito mula sa loob ay humihiling sa iyo na bumagal at makinig. Hindi sa mga opinyon sa paligid mo, hindi sa mga inaasahang ipinapataw sa iyo, kundi sa kung ano ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Kapag ang isang bagay ay kaayon mo, lumuluwag ang iyong katawan. Kapag hindi, may tensyon, pag-aalinlangan o bigat sa damdamin. Ang mga ito ay mga senyales, hindi mga hadlang. Unti-unti mong natututuhan na ang iyong emosyon ay hindi umiiral upang lituhin ka, umiiral sila upang makipag-usap sa iyo. Bawat damdamin ay may dalang impormasyon. Bawat reaksyon ay may kahulugan. Habang mas iginagalang mo ang mga mensaheng ito, mas tumitibay ang tiwala mo sa sarili. Hindi mo na kailangan ng panlabas na pagpapatunay para malaman kung ano ang tama para sa iyo. Ang panloob na tinig na ito ay hindi ka inaakay sa kabuluhan o kawalan ng katiyakan. Ginagabayan ka nito patungo sa emosyonal na kaligtasan, linaw at tamang pagkakahanay ng iyong buhay. Habang patuloy kang nakikinig, mapagtatanto mong ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap sa labas ay tahimik nang nabubuo sa loob mo mula pa noon. Paghilom essay pamamagitan ng damdamin. Sa mahabang panahon, Cancer, natutunan mong dalhin ang emosyonal na sakit ng tahimik. Ngumiti ka kahit masakit, nanatiling matatag kahit marupok ang loob, at inuna ang pagprotekta sa iba kahit ikaw mismo ang nangangailangan ng proteksyon. Sinipsip ng puso mo ang mga damdaming hindi naman dapat manatili roon. At dahil napakalalim mong makaramdam, ang paghilom ay madalas naging nakakatakot, parang pagbubukas ng isang pintong kinatatakutan mong pasukin. Ngunit may nagbago. Sa halip na iwasan ang emosyon, nagsisimula mo na silang samahan. Hinahayaan mo ang sarili mong makaramdam ng lungkot ng walang paghusga, kilalanin ang pagkadismaya ng walang guilt, at aminin ang emosyonal na pagkapagod ng walang hiya. Hindi ito kahinaan. Ito ang paghilom sa pinakatunay nitong anyo. Ang emosyon ay hindi humihiling na supilin, humihiling silang maunawaan. Habang pinapayagan mong lumitaw ang mga damdaming ito, unti-unting lumuluwag ang kapit ng mga lumang sugat.
Ang mga alaalang dati masakit ay nagsisimula ng magdala ng linaw. Ang mga sitwasyong sinisi mo ang sarili mo ay nagkakaroon ng mas malalim na paliwanag. Napagtatanto mong marami sa iyong emosyonal na pilat ay nagmula sa labis na pagbibigay, masyadong malalim na pagmamahal, at kaunting inaasahang kapalit. At bagamat iyon ay nakasakit sa iyo, hinubog din ito ang iyong malasakit. Para sa iyo, ang paghilom ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng paglimot, nangyayari ito sa pamamagitan ng pagtanggap. Hindi mo binubura ang nakaraan, isinasama mo ito sa iyong paglago. Bawat emosyon na iyong pinoproseso ay isang paglaya. Bawat luha ay nagiging anyo ng lakas. Hindi mo na hinahawakan ang sakit para patunayan ang iyong katapatan o tibay. Pinipili mo na ang kapayapaan. Ang emosyonal na paghilom na ito ay banayad, hindi minamadali. Gumagalaw ito ayon sa bilis ng tiwala. Habang mas hinahayaan mong maramdaman ang lahat, mas gumagaan ka. Ang puso mong minsang nabibigatan ay nagsisimula muling makaramdam ng kaligtasan. At habang umuunlad ang paghilom, nauunawaan mo na ang iyong emosyon ay hindi kailanman naging problema, sila ang naging landas na nagbalik sa iyo sa iyong sarili. Iyan damdamin bilang kumpas. Habang ipinagpapatuloy mo ang paglalakbay na ito, Cancer, nagsisimula mong makita ang iyong mga emosyon sa ibang liwanag. Hindi na sila mga bagyong kailangan mong tiisin o mga along dapat mong kontrolin. Sila ay mga direksyon. Bawat damdamin ay may itinuturo patungo sa katotohanan, palayo sa kapahamakan, at mas malapit sa tamang pagkakahanay ng iyong buhay. Ang iyong emosyonal na kalikasan ay matagal nang nagsisilbing kumpas, kahit noong hindi mo pa namamalayang sinusundan mo na ito. Kapag may bagay na mabigat sa pakiramdam, hindi ito naroon para ikulong ka, naroon ito para magbabala. Kapag ang isang bagay ay magaan, maluwag, o nagbibigay ng kapayapaan, inaanyayahan ka nitong umusad. Ang mga senyales na ito ay banayad, ngunit pare-pareho. Habang mas binibigyan mo sila ng pansin, mas luminaw ang landas sa harap mo. Hindi mo kailangang magmadali ng desisyon o pilitin ang linaw. Inihahayag ng iyong damdamin ang direksyon kapag binigyan mo sila ng espasyo. Mapapansin mong nagbago na ang tolerance mo sa emosyonal na hindi balance. Ang mga sitwasyong dati katanggap-tanggap ay ngayon ay nakakapagod na. Ang mga usapang kulang sa katapatan ay nag-iwan ng hindi mapakaling pakiramdam. Hindi ito pagiging malamig, ito ay pagiging kaayon. Natututo kang magtiwala sa iyong panloob na sistema ng paggabay sa halip na sa panlabas na presyon. May lakas sa ganitong kamalayan. Kapag sinusunod mo ang iyong emosyonal na kumpas, tumitigil ka sa pag-abandona sa sarili. Tumitigil ka sa pagsasabi ng kapag ang puso mo ay nagsasabing hindi. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng iyong mga hangganan sa mga taong hindi naman ito iginagalang. At sa ganitong paraan, muli mong inaangkin ang emosyonal na soberanya. Hindi nito ibig sabihin na magiging madali ang buhay. May mga hamon pa ring dumarating. Ngunit ngayon, hinaharap mo sila ng may linaw sa halip na kalituhan. Nauunawaan mo kung kailan hihinto, kailan lalayo, at kailan usad. Ang iyong damdamin ang gumagabay sa tamang tiyempo, hindi ang takot. Sa paggalang mo sa kumpas na ito, pumapasok ka sa isang mas tahimik na uri ng kumpiyansa. Hindi mo na hinahabol ang katiyakan, nararamdaman mo na ito. At ang pakiramdam na yon, matatag at nakaugat, ay dadalhin ka mismo sa lugar na kailangan mong marating, isang emosyonal na katotohanan sa bawat hakbang. Iyan din nangyayari kapag pinagkakatiwalaan ni Benji iyong damdamin. Kapag sinimulan mong lubos na pagkatiwalaan ang iyong damdamin, Cancer, nagsisimulang gumalaw ang buhay sa ibang paraan sa paligid mo. Lumalambot ang palagiang panloob na tunggalian. Ang mga desisyon ay hindi na parang labanan ng isip at puso, nagiging natural na daloy na lamang sila. Tumitigil ka sa pagpupumilit ng mga resulta at nagsisimula kang magpahintulot sa tamang pagkakahanay. At sa espasyong iyon, unti-unting tumutubo ang kapayapaan. Mapapansin mong ang ilang sitwasyon ay kusang nalulutas ng walang hirap. Ang mga taong hindi nakaayon ng iyong enerhiya ay dahan-dahang lumalayo, habang ang mga ugnayang nagbibigay ng emosyonal na kaligtasan ay lalong tumitibay. Hindi mo na hinahabol ang pagpapatunay o pagsang-ayon ng iba. Sa halip, pinipili mo kung ano ang tama sa pakiramdam, kahit hindi ito maintindihan ng lahat. Ang tahimik na kumpiyansang ito ay nagbabago kung paano tumutugon ang mundo sa iyo. Ang pagtitiwala sa iyong damdamin ay nagdadala rin ng emosyonal na balanse. Hindi mo na inuubos ang sarili mo. Nakikilala mo kung kailan kailangan ang pahinga, kailan malusog ang distansya, at kailan ligtas ang pagbubukas ng puso.
Ang puso mo ay nagiging mas hindi padalos-dalos at mas may layunin. Hindi ka na tinatangay ng emosyon, ginagabayan ka na nito. May malalim ding ginhawang kasama ang ganitong pagtitiwala. Tumitigil ka sa pagkwestiyon ng bawat emosyonal na reaksyon. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng iyong pagiging sensitibo. Tinatanggap mo na ang lalim ng iyong damdamin ay hindi isang bagay na kailangang ayusin, ito ay isang bagay na dapat igalang. At sa sandaling tanggapin mo ito, nagsisimula rin itong igalang ng iba. Ang tiwalang ito ay lumilikha ng panloob na katatagan. Kahit magbago ang mga panlabas na kalagayan, nananatili kang nakaugat. Alam mo kung paano bumalik sa iyong sarili. Alam mo kung paano makinig sa loob. At ang kaalamang iyon ang nagiging sandigan mo. Habang patuloy mong pinagkakatiwalaan ang iyong damdamin, may isang makapangyarihang katotohanan kang napagtatanto, ang iyong emosyon ay hindi ka kailanman inililigaw. Lagi ka nilang inaakay pauwi, patungo sa linaw, kapayapaan, at sa isang buhay na tunay na tapat sa iyong damdamin. Cancer, ang mensaheng ito ay isang paalala ng bagay na matagal mo nang alam sa kaibuturan ng iyong pagkatao, kahit sa mga panahong pinagdudahan mo ito. Hindi ka sobra sa emosyon. Hindi ka mahina dahil malalim kang makaramdam. Ang puso mo ay nilikha upang madama ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ang iyong emosyon ay hindi mga hadlang sa iyong landas, sila mismo ang landas. Sa tuwing nakinig ka sa iyong damdamin, pinoprotektahan mo ang iyong espiritu. Sa tuwing huminto ka sa halip na ipilit ang pag-usad, pinarangalan mo ang iyong katotohanan. Hindi ka kailanman nahuhuli. Kumikilos ka lamang ayon sa bilis na kailangan ng iyong kaluluwa. At ang bilis na iyon ay may layunin. Sa ngayon, natututo kang magtiwala sa sarili mo nang walang paghingi ng paumanhin. Natututo kang ang linaw ng emosyon ay mas makapangyarihan kaysa sa panlabas na katiyakan. Hindi mo kailangan ng malalakas na kumpirmasyon o dramatikong mga senyales. Sapat na ang katahimikang nararamdaman mo kapag tama ang isang bagay. Ang bigat na nararamdaman mo kapag mali ang isang bagay ay gabay, hindi takot. Habang nagpapatuloy ka, dalhin mo ang kaalamang ito, tapat sa iyo ang iyong emosyon. Hindi ka nila ililigaw. Akayin ka nila patungo sa kaligtasan, tamang pagkakahanay at kapayapaan. Kapag pinarangalan mo sila, pinararangalan mo ang iyong sarili. At kapag ginawa mo yon, unti-unting nagsisimulang umayos ang lahat, tahimik, banayad, at eksakto kung paano ito dapat mangyari. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali upang kilalanin ang iyong nararamdaman. Hayaan mo itong maging gabay sa mga susunod mong hakbang. Mag-like, mag-subscribe, at manatiling konektado para sa higit pang mga mensaheng nakatakdang dumating sa iyo sa tamang panahon. Magtiwala sa iyong puso, lagi nitong alam ang daan.